Ito bang asawa ni Samantha? Bungad ng lalaki sa katawag. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makumpirma kong si Kiel ang tinawagan nito. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Hawak namin ang asawa at ina ng anak mo. Kailangan namin ng pera. Kung gusto mong mabuhay ang asawa, kumunot ang noo ko nang hindi niya natapos ang salitahan nito. Pinatayan ako ng lalaking yun. Bumagsak ang balikat ko nang marinig ko ang sinabi ng lalaki. Sunod-sunod umagos ang luha ko at mas lalong nakaramdam ng takot. Umatras ako hanggang sa tumama ang likod ko sa dingding. Mas lalo akong naiyak at nakaramdam ng takot. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Takot na takot ang tanging pag-asa ko na lamang ang daddy at mami ko. Humagulhol ako. This is Perez Village. What can I do for you, sir, ma'am? Nakaramdam ako ng pag-asa nang marinig ko ang boses ng isa sa katulong namin. Naka-on speaker ang phone. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa dahil nakatakip ang bibig ko. Gusto kong makausap ang si Mr. Perez. Malamig ang sabi ng lalaki. Nakaramdam ako ng pag-asa. Ang daddy ko. Nakaramdam ako ng pag-asa. Hindi ako pababayaan ni daddy. Alam kong mahal ako nun. Tinaboy lang ako pero alam kong mahal pa rin ako nun. Sino to? Rinig kong boses ni dad ang nasa kabilang linya. Mas lalo akong nakaramdam ng pag-asa. Tumigil ang pagtulo ng luha ko dahil sa pag-asang natabo ko nang marinig ko ang boses ng aking ama. Good evening, Mr. Perez. Meron kaming magandang balita. Ramdam kong nakangisi ang lalaki. Hindi sumagot si dad sa kabilang linya. Naninikip ang dibdib ko. Please save me, dad. I'm begging you. Tumulong isang patak ng luha ko. Hawak namin ang pinakamaganda mong anak, Mr. Perez. Natatawang sabi naman ng lalaki. Ilang sandali na tahimik ang kabilang linya. Kinabahan ako. Hindi ko mapigilang hindi bumilis ang tibok ng puso ko. You can't fool me. Kung sino ka man, hindi mo ako maloloko. Si dad sa kabilang linya. Pumagsak ang balikat ko at hindi ko mapigilang hindi masaktan. Ang kaninang pag-asang natamo ko ay nawala na parang bula. Lalong umagos ang mga luha ko at nanghina ako. Mas lalo akong nadurog nang marinig kong sinabi nito. Kung sakaling hawak niyo nga ang anak ko o hindi, wala akong pakialam. Wala na kaming responsibilidad dyan. Tinaboy ko yan. Panghuling sinabi ng aking ama bago namatay ang kabilang linya. Oh God, sunod-sunod umagos ang luha ko nang marinig ko yon. Wala nang mas ikakasakit pa ang pagtalikod ng sarili mong pamilya sa'yo. Wala nang mas ikakasakit pa ang binitawang salita sa'yo ng sarili mong pamilya. Humagulgol ako. Wala pala tayong mapapala sa babaeng to eh. Bahala na kayo dyan. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Napatalon ako sa gulat nang meron akong marinig na kalabog. Kinabahan ako sa sinabi ng lalaki. Mas lalong nakaramdam ng takot. Sumipol ang dalawang lalaki nang narinig nilang sinabi ng boss nila. Ngayon pa ako makakatikim ng kasing kinis nito. Tumindig ang balahibo ko nang marinig ko ang pagnanasang boses nila. Umiling ako at pilit ipinakita sa kanila ang pagmamakaawa ko. Sunod-sunod na umagos ang luha ko. Nasasaktan na ako ng sobra-sobra. Naramdaman ko kaagad ang magaspang nilang mga kamay na humawak sa paa ko at sa katawan ko. Nagpumiglas ako pero masyado silang malakas. Hiniga nila ako at kaagad hinawakan ng kamay at paa ko upang matigil ako sa paggalaw. Wala nang tigil ang pag-agos ng luha ko. Nang maramdaman ko ang labi ng isang lalaki sa paa ko habang hinahalikan pataas, hindi ako makagalaw dahil sa hawak nito. Ang gabing yun ang nagsilbing impyerno sa buhay ko. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Ezekiel's POV. Samantha is a real definition of a bitch. Sobrang malagding babae, bayaran at kung ano-ano pa. Mas lalo kong napatunayan yon nung nakita kong picture nila kasamang lalaki niya sa hotel. Mas lalo kong napatunayan na posibleng hindi ko anak si Austin. Wala akong maalala na merong nangyari sa amin. Kahit anong isipin ko, pero wala. Wala akong maalala. I like Samantha but I love Sophia. Unang kita namin ni Samantha, she's beautiful. Kaya ako na-attract dito. I like her pero kami ni Sophia nung nakilala ko si Samantha. Sa ibang bansa ito lumaki at kakauwi lang nito sa Pilipinas. Alam ko ring merong pagtingin sa akin si Sam dahil sa mga galaw nito. Halatang halata, mga mata pa lang nitong nasasaktan habang nakatingin sa amin ni Sophia. Pero hindi ko na pinansin dahil ang importante sa akin si Sophia. Pero hindi ko inaasahan na darating ang araw na nabuntis ito na ipinapaako sa akin.
Hindi ko maalalang merong nangyari sa amin. Napaka-desperado ng babaeng yun. She's so desperate. It's embarrassing. I hate you! I hate you! I want mommy! Gusto ko si Mami Lola! I hate you! Bumalik ako sa ulirat nang marinig kong iyak na yun ni Austin. Magaan ang loob ko sa batang to, pero imposibleng anak ko to. Tumakbo ako paakyat. Ako na ang magpapakain. Napatingin ako kay Manang na masama ang tingin sa amin. Nagkibit balikat ako. Kakatanggap lang namin ng tawag galing sa isang tao na hindi namin kilala. Hawak daw nito si Sam. Ngumisi ako dahil alam namin na panloloko lang yon. Dahil gusto nilang magkapera. I'm single now. Tumingin ako kay Sophia na nakangiti sa akin. Lumapit ito sa akin at niyakap ako. Papakasalan ko ang babaeng ito. Ito ang babaeng gusto kong mapangasawa at maging ina ng anak ko. Anal na kami ni Samantha. Ang isang bagay na matagal ko nang gustong makuha. Hindi ako kailanman naging masaya sa piling ni Samantha. Hinawakan ko ang kamay ni Sophia at hinila ko ito paupo sa sopa. Napatingin kaming lahat sa isang katulong na naglilinis sa isang cabinet. Nahulog doon ang isang picture. Tumayo kami at tiningnan ito. At tumambad sa amin ang picture ni Sam na nakangiti. Basag ang salamin nito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Itapon mo na! Ang ina ni Sam. Bumalik ako sa sopa kung saan nakaupo si Sophia. Wala nang ahad lang sa amin. Mapapakasalan ko na din ang babaeng to. Bumalik ako sa tabi ni Sophia. Tahimik kaming lahat habang nag-iisip. Nabigay na ni Mamang annulment paper kanina sa attorney namin. Katabi ko si Sophia. Pinagmasdan ko ang magulang ni Sam at ramdam kong nasasaktan sila. Hindi ko rin inaasahan na magagawa nila yun kay Sam. Pero wala na akong pakialam. Malaki rin ang kasalanan sa akin ni Sam. Pinaako niya sa akin ng batang hindi pa sigurado kung akin. Ni hindi ko maalalang meron nangyari sa amin. Wala akong naaalala. Ni makatabi nga ito sa pag-upo hindi ko ginagawa eh. Yung pa kayang makipagniig dito? Nakipag-break sa akin si Sophia dahil sa kanya. Wasak na wasak ako nun. Iniwan ako ng taong mahal ko dahil kay Samantha. Umalis si Sophia dahil kay Samantha. Galit na galit ako sa babaeng yun. Kaya naman nagdadala ako ng babae araw-araw dahil gusto kong maramdaman niya kung gaano mawalan ng minamahal. Mahal na mahal ko si Sophia, tapos sisirain niya lang. Damn that girl. Umiling ako. Ikinakahiya ko si Samantha. Akala ko marangal ito. Akala ko mabuti itong tao. Pero nagkamali ako. Isa rin palang kaladkaring babae. Hindi ko siya minahal. Yung pagkagusto ko sa kanya napalitan ng galit. I was mad at her. Nagawa kong ang saktan dahil sa galit ko. Ang desperada niya. Alam kong mahal niya ako pero hindi ko akalain na kailangan niya pang magpabuntis upang ipaako sa akin at ikasal sa akin. That was disappointing. Yung pagkagusto ko kay Sam ay napalitan ng galit. Hindi pa rin ako naniniwala na anak ko si Austin. Pero alam kong walang kasalanan ng bata. Kasalanan lahat ni Sam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ngayong malaya na ako magagawa ko ng gusto ko. Pasensya ka na iho sa nagawa ni Samantha sa'yo. Hindi ko akalain na kaya niyang manloko. Si tita, ang ina ni Sam. Ako rin. Hindi rin ako makapaniwala na kaya akong lokohin ni Sam. Gayong ako naman ang mahal nito. It's okay. Hindi naman big deal sa akin. Ang gusto ko lang si Sophia, wala nang iba. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pasensya ka na kung pinilit naming ipakasal sa'yo si Sam. Tumango ako ng bilang. Wala nang problema sa akin yan. Ang importante malaya ako at kasama ko si Sophia. Hinawakan ko ang kamay ni Sophia at hinalikan. I am really gonna marry this girl. Sam's POV. Hindi ko maiwasang hindi magtanong sa mundo. Bakit sa dinami-daming tao sa mundo? Bakit ako pa? Bakit sa dinami-daming tao sa mundo? Bakit ako pang nakaranas ng ganito? Sa dinami-daming tao sa mundo. Bakit sa akin pa nangyayari ang lahat ng ito? Paulit-ulit ko yung itinatanong sa isip ko, sa sarili ko at sa mundo. Pero ni isang sagot, wala akong natanggap. 5 taon na ang nakalilipas, pero sariwang-sariwa pa rin sa akin. 5 taon ang nakalipas pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin 5 years ago. Paulit-ulit kong napapanaginipan sa tuwing matutulog ako. Sa tuwing pipikit ang mga mata ko. Wala akong ibang naaalala kundi ang nakaraan ko sa 5 taon. Hindi madali sa akin na nangyari.
Gustong-gusto kong kalimutan pero paano? Kung sa tuwing pinipikit ko ang mata ko ay naaalala ko naman. Pinaboy nila ako. Pinaboy ako ng paulit-ulit bago ako tinapon. Ang hirap. Ang hirap para sa akin na nangyari. Hinding-hindi ko kailanman makakalimutan. 3 taon ako nasa hospital dahil sa trauma. 3 taon ako nakatira sa hospital dahil sa traumang yun. 3 taon akong tulala, sumisigaw tuwing naaalala ang nangyari at nawala sa sarili. 3 taon ako nang malagi sa hospital para magpagaling. Hindi madali sa akin ang pinagdaanan ko. Lahat-lahat na nangyari sa akin sa 5 taon ay hindi ko makakalimutan. Pinunasan ko agad ang luha ko nang marinig kong pagbukas at pagsara ng pinto sa kwarto ko. Nanatili ako nakatingin sa veranda habang dinadamdamang malamig na simoy ng hangin na sumasalubong sa akin. Hindi ko nilingon ang taong pumasok dahil kilala ko kung sino to. "Umiiyak ka na naman?" Sabi nito at tumabi sa akin. Sinuot niya kaagad sa akin ang robang pantulog. Nanatili ang paningin ko sa mga nagtataasang mga building na sari-sari ang mga ilaw nito. Napatingin ako sa langit. Sarap pagmasdan ng mga bituin na nagniningning sa langit. I miss you, Austin. Sunod-sunod umagos ang luha ko nang maalala kong anak ko. Miss na miss ko na ang anak ko. Kumusta na kaya yun? Sana man lang hindi pinababayaan yun ng aking ina. Sana man lang inaalagaan nila ang anak ko. Naalala ko ang anak ko tuwing tumitingin ako sa mga bituin. Naguunahang tumulo ang luha ko. Kumikirot ang puso ko nang maalala ko ang anak ko. Naramdaman ko kaagad ang yakap ng isang tao sa likuran ko. Mas lalong umagos ang luha ko. Ang anak ko. Miss na miss ko na ang anak ko. I miss Austin so much. Miss na miss kita, anak. Naguunahang umagos ang aking mga luha. "Stop crying. I'm here," she whispered. Zoe Celestine Versace. Thank God I'm alive. Dinamdam ko ang yakap ni Tita Zoe sa likod ko. Siyang tumulong sa akin. Siyang nakakita sa akin sa ilog. Siyang kasama ko habang nagpapagaling ako. Siyang gumastos sa lahat ng hospital bills ko. Siyang tumulong sa akin sa lahat-lahat. Ang swerte ko pa rin kahit papano. "Kailan mo gustong bumalik sa Pilipinas?" Bulong nito sa akin, dahilan para matigilan ako. Kukunin ko ang anak ko. Kukunin ko si Austin. At pagbabayarin ng mga tao sa ginawa nila sa akin. Magbabayad sila at sisiguraduhin kong makukulong sila habang buhay. As soon as possible. Malamig kong sabi habang pinupunasan ng luha ko. "Hintayin mo ako, Austin. Kukunin ka ni Mommy." Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Tita Zoe, nakatulog ka agad ako. Kahit ang hirap matulog. Patuloy akong binabalik-balikan ng nakaraan ko. Hindi ko makalimutan ang pangyayaring yun. Nagising din ako kinabukasan dahil sa maingay kong alarm clock. Bumangon ako at dumiretso sa banyo upang makapagligo na. Tuwing nakikita ko ang katawan ko, hindi ko mapigilang maalala ang magaspang nilang mga kamay na kung saan-saan nakahawak sa akin. Ang nakakadiri nilang labi na nasa katawan ko. Lumabas din kaagad ako sa banyo at nagsuot ng vase tube midi dress na kung saan hapit na hapit sa katawan ko na hanggang tuhod. Sinuot ko ang sunglasses ko, saka sombrero, saka ako lumabas sa suite ko. Nakatira ako sa isang hotel dito sa Paris na pagmamay-ari ni Tita Zoe. Meron namang sariling mansyon dito si Tita, pero mas pinili ko sa hotel. Dahil makikita ko dito ang nagniningning ng mga bituin at mga gusaling matatayog. Pumasok kaagad ako sa van at tumambad sa akin si Migs. Sinara ko ang pintuan bago ko kinuha ang sunglasses ko at sombrero. Thank God walang nakakilala sa akin. Si Migs ay assistant ko. Papunta kami ngayon sa isang restaurant dito sa Paris upang pag-usapan ang kaso ko. At good news na sinasabi ni Ina na assistant din ni Tita. How was your sleep? Did you not cry? Bungad ka agad sa akin ni Migs na bakla. Inutusan niya kaagad ang driver na magmaneho na. Sumandal ako sa backrest ng upuan saka ko nilingon si Migs. It's okay. Maikling sagot ko. Hindi na nagsalita si Migs. Tumingin lang ako sa bintana habang inaalala ang anak ko. Kumusta na kaya yon? 10 years old na siya. 5 kaarawan niya ay wala ako. Nangingilid ang luha ko pero hindi ko hinayaang pumatak. Masakit pa rin. Masakit na masakit. Narating kaagad namin ang restaurant. Tiningnan ko ito, tumambad sa akin ang dami ng tao. Sinuot ko ulit ang sunglasses ko at sombrero.
Bago ako lumabas kasunod ni Megs na nasa likod ko. There's a lot of people here. Good thing you wear your sunglasses and hat. Kung hindi, kanina pa tayo dinumog ng mga pants mo. Bulong nito habang papasok kami sa restaurant. Sinalubong kaagad kami ng isang babae. VIP room, please. Si Migs ang nagsalita. Iginiya kaagad kami ng babae sa VIP room. Nagtagal ang paningin sa akin ng babae dahilan para umiwas ako ng tingin at pumasok kaagad. Tumambad kaagad sa akin si Tita Zoe at Ina na nakaupo sa malawak na sopa habang nakatingin sa isang magazine. Tinanggal ko ang sunglasses ko at sombrero bago ko sila hinalikan at dumiretso sa pang-isahang sopa. Sumandal ako sa kapumikit. I'm hungry. Order na tayo ng pagkain. Dinig kong sabi ni Migs. Galing din sila sa Pilipinas na pumunta lang dito sa Paris dahil sa negosyo at trabaho. What? Rinig kong gulat na sabi ni Migs dahilan para imulat ko ang mga mata ko at tingnan sila na nakataas ng kilay nang makita kong nasa magazine ang paningin nila. Nilahad ko ang kamay ko kay Migs dahil gusto kong makita kung anong nasa magazine. Tumango si Tita Zoe, hudyat na ibigay nito sa akin. Your ex-husband is already engaged. So, kinuha kong magazine na hawak ni Migs at tiningnan ito. Binuklat ko ito at tumambad sa akin si Sofia at Kiel na magkahawak kamay habang nakaupo sa sopa. Interview ito kung hindi ako nagkakamali. Pareho silang nakangiti. Binuklat ko ulit at tumambad naman sa akin ang picture ng kamay nilang merong singsing at ang picture na nakaupo sa kandungan si Sofia kay Kiel. Binalik ko sa kanilang magazine at sumandal ulit sa backrest ng sopa kung saan ako nakaupo. Pinagmasdan nila ako at hinintay kung anong reaksyon ko. Hindi ako nagpakita ng emosyon. Good to know. They suit each other, by the way. Kalmadong sabi ko. Perfect match. Parehong walang puso. Nagkibit balikat sila at ganun din ako. Wala na akong pakialam kung anong meron sa kanila. Ang pakialam ko na lang ay makuha ang anak ko at managot ang mga gumawa nun sa akin. Ngumisi ako ng palihim. Ilang sandali dumating din ang pagkain na in-order nila. Kasabay nun ang pagdating ni Detective Castro, ang humahawak sa kaso ko sa Pilipinas, kung saan may nangyari sa aking masama. Pumasok kaagad ito at nagtama kaagad ang mata namin. Sinalubong ito ni Tita sa ni Migs. Good morning, I'm sorry I'm late, si Detective. Tumangulang si Tita at sinabing ayos lang. Umupo sila at si Detective naman ay nasa isahang sofa na katulad ko. Pinagmasdan ko ito at hindi ko maitago ang pagtangi na he's hot and nice. Katulad ni Kiel. Pinilig ko ang ulo ko nang maalala kong lalaking yun. Umiwas ako ng tingin. Simula nung tinaboy ako ng magulang ko, kinalimutan ko na rin sila. Tanging si Austin na lang ang natitira sa akin, kaya kailangan kong makuha ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin, at hindi ko hahayaang ilayo nila ang anak ko. How was the case, Detective? Si Tita Zoe agad ang nagsalita, dahil alam niyang apektado pa rin ako tungkol sa nangyari sa akin. Halos gusto kong iuntog ang ulo ko para makalimutan ko lang. Still under observation. Wala kami nakitang ebidensya. Malinis ang ginawa nila. Tumango si Tita. Nanatili ang tingin ko kay Tita. Humigpit ang hawak ko sa gilid ng sopa ko nang maalala ko ang lahat. Lahat. Naalala ko na naman. Ang pangit na pakiramdam ang ganun. How about you, Miss Versace? Did you remember the face or did you see anything on their body to prove it? Bumaling ako kay Castro nang ako naman ang tanungin nito. Yes, I am not Perez anymore. Dinadala ko na ngayon ang last name ni Tita. Nothing. Nakatakip ang mata ko. Kaya hindi ko sila makita, pero ang boses, nakikilala kong boses nila. Matapang kong sabi. Natulala ako ng ilang sandali. Makikilala kong mga boses nila. Tumango si Detective. Kapag meron kang pinaghihinalaan, don't hesitate to tell me. Tumango ako nang sinabi ni Detective yon. Tumunog ang phone nito dahilan para tumayo ito at sagutin ang tawag. Huminga ng malalim ang mga tao dito pagkatapos ng pag-uusap na yon with Detective. Kumuha ulit ako ng isang magazine at tumambad sa akin ng picture ng pamilya ko. Pamilya ni Kiel, si Sofia at Kiel. Nakatayo silang lahat maliban kay Sofia at Kiel na nakaupo sa sofa. Kumirot ang puso ko nang pati anak ko hindi nila itinuring na pamilya. Humigpit ang hawak ko sa magazine dahil hindi ko ma-imagine ang anak kong nasasaktan.